ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Tingnan natin kung sino ang tatagal dito sa ganitong laban. Ano? Ganyan lang naman yan eh. Sports lang, walang pikon, ano, kapatid na. Umpisa na natin. Please roll the VTR. Ang mabuti ay ating ipakilala sa ating mga taga-subaybay. Magbigay na naman tayo ng isa sa mga halimbawa. Sino kaya ang isa sa mga halimbawa na ipinakikilala ang kanyang sarili na si Pantas, pero sa katotohanan, hindi pala Pantas kundi Mangmang. Opo. Mabuti po, mga magulang at mga kaibigan, ay inyong panoorin at ating suriin ang ating mapapanood na ito na nagpapakilala na si Pantas. Say mo na. Ito rin ipapanood nila, ay pinakikilala raw nitong mapapanood na siya'y Pantas. Ako yun eh. Pinupunto nila ako, nagpapakilala raw ako na ako'y Pantas. Ano? Pakinggan nyo yung paparinig nila, mga kababayan. Tingnan nyo kung meron akong sinabing ako'y Pantas. Manlulok, barkada ng lito ito eh. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi agad nila sa tao para binibigyan nila ng mali siya yung tao. Doon sa hindi ko sinasabi. Panoorin nyo kung gaano manloko itong tatlong magkakabarkadang ito. Tuloy po natin. Ang ating mapapanood na ito na nagpapakilala na si Pantas. Itanong mo kay Soriano. Ang una ko pong tanong, tatanong ko lang ho kung ano. Tatanong ko lang. Ang katanungan po ay ganito. Tanong ko lang po sana kung How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Magkakaroon ng isang grupo ng mga taong makakaunawa. Ang katunayan kay Daniel, pakinggan nyo. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang Pantas ay mga kakaunawa. Sa panahon ng malapit ng wakas, mayroong makakaunawa talaga. Makakaunawa ng salita ng Diyos na nakasara. Kaya they will form a group. Kakaroon sila ng grupo ng samahan. Paliwanag po sa inyong napanood sa inyong mga TV screen na inaangkin nitong Sino mo itong walang yan to? Wala naman ako inaangkin ko ba? Walang hiya ito eh, no? Manloloko ito eh. Meron ba ako inangkin? Ang tindi mo, kawalanghyan mo. Ang tindi ng kawalanghyan mo. Paparatang lang siya. Alin, kung ako pamamahala mo, palalayasin kita dyan. Di kita katakot-takot na kahiyan na ibibigay mo sa iglesia nyo eh. Wala naman ako inangkin doon sa sinabi. Nakita nyo ikaw, inaangkin. Ang tindi ng kawalanghyan mo, kabularan. Ewan ko kung sino nagturo sa'yo ng kawalanghyan na yan. Di ba, no? Tindi, oh. Wala naman ako inaangkin eh. Tuloy natin. Ulit mo lang nakapiraso, saka natin tuloy. Sa inyong napanood sa inyong mga TV screen
na inaangkin nitong samahang ang dating daan na kay Mr. Soriano ay tupad na tupad yung nilalaman ng Daniel 12:4, 9 hanggang 10. Opo. Ang terminong ginagamit nila lapat na lapat daw Kay Asan Mr. yun? Wala naman Soriano. doon yun. Como dyan ay mayroong binabanggit na mga pantas. Yung kanilang samahan daw po, ang katuparan ng binabanggit yan sa 12, 4, 9 at 10. Tingnan nyo? Ang sinungaling, ano? Yung hindi mo sinabi, Nilalagay binibigyan na sa nila agad ng kulay sa tao. Para they are creating a nightmare among themselves. Tapos yung nightmare na yun ang lalabanan nila. Siguro kasama ito doon sa Nightmare at Elm Street. Ano? Kasi yung hindi mo naman sinabi, yung wala naman sa realidad, i-inject nila tapos papaliwanagan nila. Lalabanan nila, parang ako nilalabanan, pero wala naman sa atin yun, hindi naman natin Sila din na ginawa. nag-invento nun. Yan, sila nag-imbento niyan. Kaya, diyan pa lang, halatang-halata na kawalang yung anikabularan eh. Opo, biro nyo sinabi na pagkatapos na Inaangkin ko raw, inaangkin daw natin, lapat na lapat. Wala naman siya Wala narinig naman doon. dun yun. Wala naman doon sa pinakita niya, Opo, no? at yung particular na sitas po, kapatid ni Eli, itong isang asungot na to, sinabi daw natin na yung samahan daw natin ang kinatuparan Oo. noong Daniel. Yun ang nakalagay doon yung mga pantas Oo. Chuchua kasi yun eh. Ay, ano ba aasahan mo sa chuchua, di ba? Mukhang chuchua naman talaga eh. Magkaiba sila ng sinasabi ni Kabularan. Sinasabi ni Kabularan, inaangkin nyo raw. Sabi naman nung kanyang tsuwariwap, tayo raw yung, ayun daw yung dating daan. Halatang-halata mga sinungaling, ano? Yan ang naituro ng sugo. Sugo. Sugo ng impyerno. Hindi ba? Hindi ba? Sino ba nagtuturo ng kasinungalingan? Basa. 8:44. Yung taga-impyerno lang naman ang nagtuturo nun eh. Nung kasinungalingan, basa tayo. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Oh, temo, tatay pala niyan eh, demonyo, yung mga sinungaling. Ang tatay nila, demonyo. Pero para ipaangkin sa atin yung hindi naman natin sinasabi, maliwanag na kasinungalingan. At yan ang matatawag na kadalahiraan. Tama po yun. Di ba? Yung sinasabi nilang terminong dalahira, sa kanila bumabalik yun eh. Dahil wala tayong sinabi, pinaangkin sa atin. Yun nga po. Ganun pa. Ha? Yun po ang lapat na lapat. Yun. Lapat na dalahira. Ganyan pa man, tuloy ang ligaya, mga kababayan. Si Ginoong Soriano kaya ang orihinal? Siya kaya ang unang gumamit ng mga talatang yan para patunayan na si Pantas? Hindi po kapatid na John, kapatid na rin sapagkat ito mang si Herbert Armstrong na siyang tagapanguna o pangulo dito sa samahan na Worldwide Church of God. At ang sabi nga rito, he began publishing the Plain Truth magazine in 1934. Kaya tiyak na nauna ito doon sa organisasyon na itinatag ni Nicolas Perez at lalo na dito sa organisasyon na itinatag naman ni Eliseo Soriano at nakarehistro nga noong 1980. Ang sabi po Yan mga kababayan, ha? Alam nyo, talagang kailangan lang dyan utak eh. Paano po yung punto? Yun daw ginamit natin na yung tinatanong ng tao na doon sa exposition, pinakita nila na sa mga huling panahon mayroong makakaunawa. Nasabi nga nila, inaangkin daw natin, ano? Hindi naman daw tayo unang gumamit noon. Bakit daw po? Ang una daw gumamit noon, si Armstrong ng Worldwide Church of God. Opo. Yun daw ang unang gumamit nung talata na yon. Tinan mo, paltus agad eh. Bakit ho? Ba yung unang gumamit rin si Daniel eh. Oo nga. Siya sumulat nun eh. O, di ba? Tama po. Yan ang barkadahan, lito. Di ba? Oo nga. Lito eh. Pero mo, ipaangkin kay Herbert Armstrong yung paggamit nun. Unang gumamit. O, i-replay mo, kapatid namin. Si Ginoong Soriano kaya ang orihinal? Siya kaya ang unang gumamit ng mga talatang yan para patunayan na si Pantas?
Hindi po kapatid na John, kapatid na rin sapagkat ito mang si Herbert Armstrong Ayan. na Bakit? siyang Para sa kanila, tagapanguna ang unang o gumamit pangulo yan, dito si Herbert sa- Armstrong. Ano? Patutunayan ko hindi si Herbert Armstrong ang unang gumamit yan. Alam mo kung sino ang unang gumamit yan? Sino po? Unang-una, sumulat niya si Daniel eh. Ha? Hmm. Meron pa akong pakikitang pangalaw eh. Sino po? Ililitaw niyo na ba ngayon? Sa Biblia ko kukunin. Alam mo kung sino? Sino po? Ikalawang Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman Oh. ang mga banal na kasulatan. Sino kausap diyan, kapatid na Willie? Si Timoteo po. Sino nagsasalita? Si San Pablo. Ano ang sabi ni Pablo? At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kita mo? Si Timoteo pala, mula sa pagkasanggol, ano? Opo. From being a babe in Christ, tinuruan na ng lahat ng kasulatan. Palagay mo, hindi ginamit ni Daniel yung 12:4-9, Gis? Hindi ginamit ni Timoteo? Sabi ni Pablo sa kanya, lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kaya kasama yun na pinag-aaralan nila ni San Pablo. Para sabihin nitong si Herbert Armstrong ang unang gumamit nun, napakabobo mo namang mag-analyze. Yan ba ngayon ang magmamalaki na pupuntusan ng programa natin, kapatid na Joseph? Sa analysis, di ka papasa eh. Di ba? Paano kang papasa? Una raw gumamit, siya ba ika-original na gumamit niyan? Sino ika-unang gumamit niya? Alam mo kasi original, yun ang umpisa eh. O umpisang-umpisa, ang gumamit niyan si Daniel. Si Daniel. Pakatapos yung mga unang lingkod ng Diyos na sumunod sa kanya. Siyempre, binabasa nila yung mga kasulatan na yan eh. Ginagamit nila yan. Pero isang tiyak, kapatid na Eli, hindi Ang katunayang ginagamit ni Timoteo yan, sa ikalawang Timoteo 2, sabi ni Pablo sa kanya, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Sabi kay Timoteo, ano ang gagawin niya para maging subok siya sa Diyos? Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matwid ng salita ng Kita mo na, katotohanan. ginagamit ba ni Timoteo yung salita ng Diyos? O ginamit niya yan. Hindi nila ginagamit. Para sabihin na tayo nangopya kay Armstrong, malimparatang yan. Ang totoo, wala ako nung librong sinasabi mo eh. O eto, saksi. Dating manggagawa ng iglesia ni Manalo. Siya saksi. Wala kami nung libro na yun. O, di ba? Para bintangan mo kami ng hopya kay Armstrong, mali na kami sa Biblia kumukuha. Ang katunayan sa Daniel ko binasa eh. Hindi ko naman binasa sa libro ni Armstrong eh. Paratang yan ang marurumi isip. Abay, lumilitaw po doon, kapatid na Eli. Yung kay Daniel na may mga pantas na makakaunawa, hindi nila ginagamit minsan man, kaya hindi makakaunawa. Hindi nila ginagamit. Lalabas, hindi siya gumagamit noon. Dahil ang original daw gumamit noon si Armstrong. Si Armstrong nag-umpisa ay 1934. Sabi niya. Sila ay 1914. Ay, bibiro mo, 20 taon ang pagitan nila, hindi pala man lang nila nagamit yun. Naunahan pa sila ni Armstrong. Who came later? 14 sila, 34 si Armstrong. Nauna sila 20 taon. Hindi pala nila ginagamit yun. Tungkol pa naman sa pagkaunawa yun. Kaya, mahihirapang makaunawa itong mga iglesia ni Manalo ito, no? Oo nga po. Hindi pala nila ginagamit yun eh. Hindi eh. Sobrang atrasado na sila. Abay sila ang nagsabi, ang unang gumamit tayo si Armstrong, sunod daw kayo. Hindi. Si Manalo, hindi man lang nagamit. Hindi ginamit ni Manalo. Opo. Kaya hindi matutupad sa kanila dahil hindi nila ginagamit eh. Di ba? Yan ang ibig sabihin. Tuloy ang ligaya. Si Ginoong Soriano kaya ang original, siya kaya ang unang gumamit ng mga talatang yan para patunayan na si Pantas? Hindi po kapatid na John, kapatid na rin sapagkat ito mang si Herbert Armstrong na siyang tagapanguna o pangulo dito sa samahan na Worldwide Church of God. At ang sabi nga rito, he began publishing the Plain Truth magazine in 1934. Kaya tiyak na nauna ito doon sa organisasyon na itinatag ni Nicolas Perez at lalo na
dito sa organisasyon na itinatag naman ni Eliseo Soriano at nakarehistro nga noong 1980. Ang sabi po rito sa aklat na ito, Mystery of the Ages, na sinulat po ni Herbert Armstrong, ito sabi, "Today we have reached the time God has opened to understanding His Word to those He has chosen, who have yielded and surrendered to Him and to His blessed sacred Word. In the 12th chapter of Daniel," ito po ang chapter 12 ng Daniel, it says, "At this time of the end, the wise would understand, but none of the wicked shall understand. Who then are the wise who may understand the Bible?" Itong talatang ito rin ang sinipi at napanood po ninyo at narinig doon sa VHS tape na ito nga po ang sinabi ni Eliseo Soriano na ang katuparan daw sa sinasabi ritong mga pantas na makakaunawa sa mga huling araw, yan daw sila Eliseo Soriano at mga kasama niya. Pero nakapagtataka sinungaling! na may naunang umangkin dyan sa mga talata niya. Diyan mo lang ako, Herbert Armstrong at ang kanyang samahan na before pa 1934 ay nagpapakilalang Worldwide Church of God. Ang ipinapapansin po namin sa inyo, dalawang tao ang nag-aangkin noong nilalaman ng Daniel 12:4 at 9 hanggang 10 na pantas. Po. Una, inangkin ni Ginoong Armstrong. Opo. At ito naman ay inaangkin ngayon ni Ginoong Eliseo Soriano. Kung mabasa ko sa pasugo, inaangkin nyo rin yan. Dahil nanloloko ka ng kapwa mo tao. Diba? Pag nabasa ko sa pasugo na inaangkin mo rin yan, kayo man ay nagsasabing kay pantas, tandaan mo, naloloko ka ng harapan. Sabi mo, dalawa. Ganyan pa. Dalawa. Kung bakit kumumpas pa naman, hindi umalagpas na gano'n. Talaga, mga sinungaling itong magkakabarkadang ito eh. Hindi naman natin sinasabi raw sa atin. Opo, matindi ito. At pinalalabas ni Gabularan na ito na kumokopya kayo kay Armstrong. Oo, lalabas ba? Para bang hindi tayo nagbasa ng Biblia at ang binasa natin yung publikasyon ni Armstrong. Ang kanyang, to tell you frankly, wala akong kopya ng libro na ni Armstrong. Opo. Yun Ang isasaksi ko, manggagawa ng iglesia ni Manalo dati. Opo. Si kapatid na Marcos. Di ba? Kaya masasabi natin, itong magkakabarkadang ito, they are here in Channel 21 para magsabog ng lagim ng kasinungalingan sa mga tao. Ingat po kayo mga kababayan. Pati yung mga miyembrong Iglesia ni Cristo, kung nakikinig kayo, makinig lang kayo, makikita nyo kung sino sinungaling Yung hindi namin sinabi, iniaatang sa amin. Di ba? At yung sinabi namin, binibigyan ng masamang interpretasyon. Ganun nga po. Tuloy ang ligaya, kapatid namin. Aming ipakikita at iparirinig sa inyo. Ito hong sinasabi ni Mr. Soriano at pagkatapos, ihambing po natin sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoong Hesus, hindi naman niya sinabing yung mga sundalo, huwag na magsundalo Ang sabi niya lang sa mga sundalo, ganito. Ito po'y nasa Lucas sa 3 at 14. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, "At kami, anong dapat naming gawin?" Nagtanong sa kanya mga sundalo, ano naman ang gagawin namin? Sabi nila kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, mag-resign na kayo sa pagkasundalo dahil bawal. Ganun ba? Hindi po. Anong sagot ni Jesus? At sa kanila'y sinabi niya, "Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanginuman, ni magparatang, at magkasya kayo sa bayad sa inyo." Tamo, hindi pinag-resign Huwag kayong kumuha na may karahasan sa kaninuman o huwag man kayo magparatang. Agaya nung ginagawa ibang sundalo, nagpa-planted pagkagalit sila sa tao, pinaplant yung marijuana at suhulihin. Huwag kayong magpaparatang, huwag kayong kukuha may karanasan, kundi magkasya kayo sa bayad sa inyo. Therefore, they can continue being soldiers, but they must not abuse their authority. At kunin nyo lang yung bayad na ukol sa inyo. Yun ang sabi ni Cristo.
Ang ipinapapansin po namin sa inyo, mga kababayan, ay ang sinasabi ni Ginoong Eliseo Soriano na doon sa Lucas 3:14, si Jesus daw ang tinatanong nung mga sundalo. Siya rin ang sumagot. Ayan. Mga tweet. Pakinggan nyo kung Naninindigan sinungaling po itong siya magkakabarkada sa pangyayaring yon. Doon daw sa pangyayari, ang Panginoong sinasabi Hesukristo daw nila at ang mga... na doon sa panahon na yon ay, sabi ko raw, si Jesus ang tinatanong nung mga sundalo. Ano? Yun daw ang sabi ko. Hindi yung ganun eh. Bibigyan ko na kayo ng foresight, mga kababayan, no? Dahil hawak ko rito yung excerpt eh. Ano? Ang sabi ko ganito, may nagtatanong kasi sa atin, Jehovah's Witness, Opo. bawal daw ba magsundalo? Ang sagot ko, eto maliwanag, verbatim mo, sagot ko babalik natin ang tape, yung tape na pinatugtog nila. Ang sagot ko ganito, sapagkat sa panahon ng ating Panginoong Jesus, hindi naman niya sinabing ang mga sundalo, wag na magsundalo. Ang sabi niya lang sa mga sundalo ay ganito. Bumasa ngayon si Brother Willie. No? Wala na, hindi ko naman sinabi kay kapatid na Willie kung anong babasahin Bumasa siya agad. No? Opo. Natural, kung ang binasa niya yung Lucas 3, ang susunod kong papaliwanag, isasang-ayon ko doon sa binasa niya. Dahil doon sa particular na okasyon na yun, hindi ko sinabi kung ano babasahin niya. Madalas ganyan yan. Kuminsan, kahit hindi yun ang gusto kong basahin niya, yung kung binasa niya na yun, susuporta na ako ron. Yan ang pangyayari dyan. Pero wala akong sinabi na yung kagaya ng sabi niya na ito raw ang ni Panginoong Jesus. Balik lang natin yon from the start. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoong Jesus, Sa panahon ng hindi ating naman niya Panginoong sinabing yung mga sundalo, huwag na magsundalo Ang sabi niya lang sa mga sundalo, ganito. Ito po'y nasa Lucas sa 3 at 14. Ayun. At Hindi ko naman sinabi yung hindi ko naman sinabi yung sitas pero sabi niya sa mga sundalo ganito. Wala akong sinabing sitas kung mapapansin nyo, ang sabi niya sa mga sundalo ganito. Wala akong sinabing sitas, bumasa si kapatid na Willie. Yan. Siyempre, kung mo binasa na yon, alam mo, ang isang mabuting kasama ay sumusuporta sa kasama, di ba? At yung binasa niya ay yung sinasabi dun sa Lucas na yun ay salita nga ni San Juan Bautista. Ngayon, binasa na. Pagkabasa, ano nangyari? Tuloy. Ang ipinapapansin po namin sa inyo, mga kababayan, ay ang sinasabi ni Ginoong Eliseo Soriano na doon sa Lucas 3:14, si Jesus daw ang tinatanong nung mga sundalo. Siya rin ang Wala akong sumagot. sinabi. Si Jesus ang tinatanong ng mga sundalo Naninindigan po siya Tignan mo sa ha? pangyayari Napakasinungaling. Wala akong sinabing, doon daw si Jesus ang tinatanong ng mga sundalo. Wala akong sinasabing ganon. Ang sabi ko, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya po, ganito, bumasa ngayon si kapatid na Willie, kataon ang binasa niya, yung sa Lucas na salita ni Juan. Pero akala ni Kabularan, nakapuntos siya. Patutunayan ko sa iyo, may pantas talaga sa Pilipinas. Makinig ka lang. Ito. Ang tutol niya ron, yun daw salita ni Juan. Sabi ko naman daw, sabi ni Kristo. Lalabas, maliraw ako. Elementary lang kaya, hindi pa alam ni Soriano. Ganito yan. Tama naman na si Juan Bautista may sabi nun Pero kung pantas ka, dapat mong malaman na yung sinasabi ni Juan Bautista, kay Kristo rin yun Talong mo sa akin kung bakit. Paano po mangyayari yun? Hindi ba sabi ng Biblia, ang sinugo, nagsasalita nung sinabi nung nagsugo sa kanya? Sino ba nagsugo kay Juan Bautista? Hindi ba si Kristo? Kanino yung aral na ni Juan Bautista? Kanino yung natutunan yun? Kay Kristo yun. Pakinggan nyo sa unang Pedro, ganito sinasabi ng kasulatan. Ito po'y nasa 1:10. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro
ng Espiritu ni Kristo na sumasa Kita kanila. mo, yung pala mga propeta nung una, ang nagturo pala nun si Kristo. Kaya, kahit sabihin mo pang yan si Juan Bautista may sabi, si Kristo pa rin ang pinanggalingan niya dahil si Kristo nagturo dyan sa kay Juan Bautista, di ba? Tama o hindi? Tama. Halimbawa, ang sabi ni Jesus, ganito. Kung sabihin ko, ang may sabi dyan ang Ama. Mali ba ako ron? That is the deeper truth. Yun ang mas malalim na katotohanan. Maaaring lumitaw nga, lumabas sa bibig ni Kristo. Pero in truth and in fact, yung sinasabi ni Kristo, galing sa Ama yun. Tama po. Kaya pwede kong sabihin, salita yun ng Ama. Tama o hindi? Tama. Pakinggan nyo, 12:49 ng Juan. Ganito ating mababasa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong Kanino yung salitain. sinasalita ni Kristo? Sa Ama. Sa Ama. Kung pag sinabi ko, salita ni Kristo yon, ang gagawin ni Bularan, hindi si Kristo nagsalita. Hindi ang Ama nagsalita dyan, si Kristo. Yun ang gagawin niya. Yan ay tutol ng bata. Yun yata ang nagmamarunong. Yun ang nagmamarunong. Tutol ng bata. Parang inaano nila, very elementary. Hindi ko alam kung sino nagsalita. Yun ang ibig nila sabihin. Opo. Sinasabi ko raw si Jesus yun, samantalang si Juan Bautista. Yung salita ni Juan Bautista galing kay Jesus eh. At, ang mapansin nyo ron, yung introduction ko, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, di ko sinabi, ang sabi ni Jesus ganito, sa introduction ko, hindi. Sa panahon ni Jesus kako, ang sabi ganito, ang tinuro niya, sa panahon ng Panginoong Jesus, pakibasa, binasa ni Brother Willie, ang binasa nga yung kay Juan Bautista. Kaya lang, sinusugan ko na rin. Ngayon, ipalagay nating yun salita nga ni Juan Bautista sa nakasulat sa Biblia, pero the truth of the matter is, yung ituro ng ating Panginoong Jesus. Ang katunayan, ang mga kawal nga ng pumaroon sa ating Panginoong Jesus, yung mga, di ba, may mga encounter ang ating Panginoon Kristo sa mga kawal? Siya ba ay naging malupit sa mga kawal? Nagtuturo si Jesus sa kawal eh. At mamaya nga, yung isa dyan, ating tatalakayin eh. Tuloy muna natin ang ligaya. Kasi meron silang tinututulak isa pa eh. Kakatwa raw yung sinabi ko, no? Kasi naman, nung basahin ni kapatid na Willie, hindi niya tinapos. Sumagot ako ngayon, ayon doon sa binasa ni kapatid na Willie, ano? Ngayon, ang hindi nila alam, yung nasa isip ko kasi. Pero makikita nyo rin yan mamaya. Pinakikita ko lang dito sa puntong ito. Kung ang pag-uusap mas malalim na katwiran, yung sinasabi ni Juan Bautista, salita yun ng ating Panginoon. Ang totoo, may salita si Juan Bautista, kayo mga anak ng dyablo, anak kayo ng ahas, anak kayo ng lahi kayo ng mga ulupong. Kanino galing yung salita na? Hindi ba kay Kristo rin? Na yung mga Hudyong kalaban niya, tinatawag ni Jesus, kayo sa inyong amang dyablo, anak ng demonyo, anak ng ahas. Magkapareho silang lindiwa ni San Juan Bautista sa kanilang pagpuna sa mga Hudyo kasi siya nagturo kay Juan Bautista. Ang katunayan, siya pa nga nagsugo kay Juan Bautista. 11:49 ng Lucas. Pakinggan niyo. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. At ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Sino magsusugo ng mga propeta at mga apostol? Ang sabi ng binasa, ang karunungan ng Diyos. Sino ba yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at mga apostol? Basa. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sino ang karunungan ng Diyos, kapatid na Luz? Si Kristo po. Sino ang nagsugo sa mga apostol at mga propeta? Ang karunungan ng Diyos. Di si Kristo pala yung nagsugo. O sino ngayon nagturo kay San Juan? Si Kristo. Bilang propeta. Sino nagturo? Si Kristo. Si Kristo. Kanino ngayon yung iniaaral ni San Juan? Kay Kristo. Aral ni Kristo. Tama ba ako mali? Tama. Sa kanya lang mali. Kasi hanggang ibabaw lang ang alam niya eh. Diba? Tuloy natin. Tuloy ligaya, mga kababayan. Sa itinuturo ni Ginoong Eliseo Soriano at ihambing po natin sa itinuturo naman ng Biblia. Narito po, pakinggan ninyo. Sabi ko sa'yo, yung act na yun
Kaya naman pumayag kami doon sa ganon kasi hindi naman direkto nakapatong sa ulo at that is an act na pagpapatong ng kamay na nasa papunta sa balikat yan eh. Ngayon, masasabi ko sa'yo, Brad Nelson, opo. Sa Biblia kasi, ang pagpapatong ng kamay, pinapatong sa balikat eh. Sa balikat. Dahil saan po sa lahat ang mababasa? Oo, hindi nasa Isaiah. Ang sabi roon, ang pamamahala ay aatang po sa kanyang balikat. Sa balikat pinapatong yun, lalo na kung ikaw gagawin ministro. Ipinapapansin po namin sa inyo na sa inyo pong napakinggan, maliwanag na naninindigan si Ginoong Eliseo Soriano na ang pag-oordina sapagkat ang pag-uusapan ni ordinasyon po sa ay yung mag-ordina. Ang pag-oordina raw sapagkat ang pinag-uusapan daw ay ordinasyon. Ang pinag-uusapan namin ni Nelson Brinosa na miyembro nila yung bautismo. Dahil ang tinatanong nila, yung nandun daw sa caricature ng ating dating Daan Magazine, na may binobotismo, nakaganon yung tao, na ang akala ni Nelson Brinosa, bakit sa ulo raw nakapatong? Hindi hindi nakapatong sa ulo. Actually, andito yung ulo, andito yung kamay, no? Sabi ko, papunta sa balikat yan. Ang pinag-uusapan namin doon ni Nelson Brinosa, yung nasa caricature noong dating Daan Magazine, bautismo ang pinag-uusapan namin doon. Binabago na yun. Ang pinag-uusapan daw namin, Ordinasyon na. Ordinasyon. Opo. Balik mo lang ng kapiraso, ulitin natin yun. Kayo, opo. Yung act na yun kaya naman pumayag kami doon sa ganon kasi hindi naman direkto nakapatong sa ulo at that is an act na pagpapatong ng kamay na nasa papunta sa balikat yan eh. Ngayon, masasabi ko sa'yo, Brad Nelson, opo. Sa Biblia kasi, ang pagpapatong ng kamay, pinapatong sa balikat eh. Sa balikat. Dahil saan po sa lahat ang mababasa? Oo, hindi nasa Isaiah. Ang sabi roon, ang pamamahala ay aatang po sa kanyang balikat. Sa balikat pinapatong yun, lalo na kung ikaw gagawin ministro. Ipinapapansin po namin sa inyo na sa inyo pong napakinggan, maliwanag na naninindigan si Ginoong Eliseo Soriano na ang pag-oordina sapagkat ang pag-uusapan ni ordinasyon po sa ay yung mag-ordina ay doon daw sa balikat dapat ipatong ang kamay doon sa oordinahan. Maliraw na sa ulo noong uordinahan, ipatong ang kamay noong mag-uordina. Lumabas ho yan dahil sa tutol nga po siya na ang tamang paraan ng ordinasyon, itong ginagawa sa Iglesia ni Cristo na pinapatungan ng tagapamahalang pangkalahatan ng kanyang mga kamay sa ulo ang inoordinahan para maging ministro. May ugali kasi si Mr. Eliseo Soriano na basta ginagawa po, tinutupad sa loob ng Iglesia ni Cristo, para sa kanya, mali. Mali lahat. Mali lahat. At kaya naman niya nabanggit yun, kapatid na rinig, kapatid na rabin. Dahil nga dyan sa karikatura, nanahan dyan sa kanyang magazine. Ayun, tingnan mo, inamin niya, oh. Dyan merong kasing inamin niya ron nakaritrato Kaya ko dyan na nabanggit yung doon kay Nelson, dahil doon sa karikaturang nasa magazine. Ano ba pinag-uusapan doon? Ordinasyon ba o bautismo? Nililigaw yung tao nitong mga walang yang iri ulitin natin yung kapiraso na at pakinggan nyo bayan ha, aaminin nung isa niyan chuchuwariwap na bautismo talaga ang pinag... Sadyang marami ng salimuot ang nasa likod ng kadiliman. Mga paniniwalang pilit na ipinatatanggap sa tao kahit walang sapat na batayan at itinuturo ng may katusuhan. Mga bagay na bukunay pinipilit pang pagtakpan. Nagpapalusot na waring may katwiran. Ngunit habang ginagawa nila ang mga bagay na ito'y lalo namang nahahayag na napakalaking butas ang kanilang kinahulugan dahil talagang mahirap idepensa
ang kasinungalingan. Isa sa pinakamahirap na matanggap ng isang tao ay ang kanyang mga kamalian, kung kaya't kalimitan ang gumagawa sila ng mga palusot o iba't ibang mga pangangatuwiran upang ito lamang ay mapagtakpan. Gaya na lamang ng mga nagpapakilalang mga manggagawa daw ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa pagpapatuloy po ng ating ginagawang pagsusuri sa mga magkakakontrang doktrina ng pananampalatayang ito. Muli inyo pong masasaksihan kung paano at kung gaano kagaling at kabihasa ang mga manggagawang ito sa pagpapalusot at pagpapaikot ng kanilang mga taga-subaybay na mangilan-ngilan. Upang atin pong lubos na maintindihan, panoorin po natin ito. Sa mga nakaraan nating pagtatanghal ay itinatampok natin ang mga magkakakontra at maling aral ng iglesyang itinatag ni Ginoong Felix Manalo na ang ating naging batayan ay ang kanila rin namang mga lathalain. Ang isang pasugo ay kinokontra ng isa pang pasugo, gaya na lamang ng kanilang doktrina ukol sa iglesyang itinatag ng Panginoong Hesukristo. Matatandaang inilahad natin ang magkasalungat na paniniwala ng iglesyang ito ukol sa unang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng isang issue, ang Panginoong Hesus daw ang nagtatag ng kanilang iglesia na ating mababasa sa January-February issue ng kanilang pasugo. Ay matatagpuan natin ang bahagi ng isang artikulong sinulat ng isang Ginoong Teofilo Ramos na ganito ang sinasabi. Ang nagtatag ng tunay na Iglesia ni Cristo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang itinatag ni kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mga lokal ng iglesia na umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Dapat nakahabagan si Ginoong Tepego upang pagtakpan ang sinasabi nila sa isa pa nilang pasugo. Pakinggan po natin ang nakasaad sa isa pang issue ng pasugo na nailathala noong Hulyo taong 1964 sa page 17. Ganito po ang ating mababasa. Kailanmat hindi si Kristo ang nagtatag, hindi ito ang tunay na iglesia, kundi huwad na iglesia. Ito ay kasuwato ng kanilang pahayag sa kanilang aklat na may pamagat na ang pagbubunyag. Sa Kabanata 16 na may pamagat na artikulong si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa pahina 128. Ganito ang sinasabi. Ayon sa mga nakaraang kabanata, ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem ay natalikod, iniligaw ng mga bulaang propeta o ng mga paring Katoliko. Ang mga unang alagad ni Kristo ay pinasunod nila sa kanilang hulihan o tinuruan nila ng mga aral ng demonyo, at ang mga hindi sumunod o sumalangsang ay kanilang pinagpapatay. Kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo, nalipol na lahat. Maliwanag na ayon sa kanilang aklat na tinatawag nilang pagbubunyag, aniya ay nalipol ang lahat ng tupa ni Kristo noong unang siglo at walang natira kahit isa. At ang maliwanag pa nilang pinagbibintangan ay ang mga paring Katoliko o ang Iglesia Katolika na siyang dahilan di umano ng naganap na pagtalikod noong unang siglo. Ngunit pansinin na isa-isang labas pa rin ng kanilang babasahing opisyal, ang pasugo. Ito ay lumabas noong Pebrero 1939. Sa page 9 ay ganito naman ang sinasabi. Ang Iglesia Romana ay itinayo sa pagitan ng taong 527 at 562 sa panahon ng pamamahala ng Emperador Justiniano I. Sa makatuwid ay ika-6 na siglo. Encyclopedia Catholica, Volume 8, page 578-579. Dito lumilitaw na para sa Iglesia ni Cristo, ang Iglesia Katolika ay natatag noong ika-6 na siglo. Subalit alam ba ninyo na ito na may kakontra ng isang pahayag sa kanila pa ring aklat na pagbubunyag
Sa page 56, ganito naman ang kanilang sinasabi. Sino ang pumipili ng magiging papa o sumo pontifice? Ano ang tinatawag na pontifice? Ang pontifice ay ang papa. Kailan nagkaroon ng unang papa? Noong ika-4 na siglo o ika-4 na raang taon. Kailan namatay si Pedro? Noong 67, unang siglo o unang 100 taon. Sa makatuwid, 333 taon nang patay si Pedro bago nagkaroon ng unang papa sa Iglesia Katolika. Sa dalawang pahayag na ito ng kanilang opisyal na babasahin, makikitang malaking kaduda-duda ang kanilang ibig ipaniwala. Ang Iglesia Katolika na kanilang pinagbibintangan na siyang nagligaw o naging dahilan ng pagtalikod di umano ng unang Iglesia ni Kristo noong unang siglo, wala pa pala at hindi pa umiiral dahil ayon sa kanila, ito ay umiral lamang sa isa nilang pahayag ay noong ika-6 na siglo at sa isa pa naman nilang pahayag ay ika-4 na siglo. Hindi ba lumilitaw na ang bagay na ito ay hindi totoo dahil papaano maitatalikod ng Iglesia Katolika gayong ika-6 na siglo lang naman pala sila lumitaw? Yan ay isang nakahihilong pahayag at pagtuturo ng mga tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo. Subalit, alam ba ninyo na ang mga kapalpakang ito ng kanilang publikasyon ay pinilit at pinagtangkaang hilutin upang mapagtakpan at mapaikot ang mga tao? Panoorin po natin ang ginawa ng mga manggagawa daw ni Manalo. Kaya, pagka atin hong nilaliman ng pagsusuri, kapatid na rin aling iglesia ho ba? O aling iglesia ang bunga ng pagtalikod? Kasi yun ang tinatalakay ng manggagawa. Ang Iglesia Katolika, yun ang iglesyang bunga ng pagtalikod. Kaya, pagka atin hong nilaliman ng pagsusuri, kapatid na rin aling iglesia ho ba? O aling iglesia ang bunga ng pagtalikod? Kasi yun ang tinatalakay ng manggagawa. Ang Iglesia Katolika, yun ang iglesyang bunga ng pagtalikod. Sadyang walang habas at walang patubangga ang ginagawang pagbibintang ng mga magkakasalungatang pahayag ng mga tagapagsalita ng Iglesia ni Manalo. Hindi matiyak ang talagang petsa na kanilang sinasabi. At hindi lamang yan, alam ba ninyo na isa pa na pinagtangkaan na naman palusutan ng mga manggagawang ito ni Manalo ay ang ukol sa sinabi ng kanilang isang tagapagsulat na si Ginoong Teofilo Ramos Sr. Panoorin po natin ito. Basahin natin, pati na yung hindi nila binasa para makita ng ating mga kababayan, Kapatid Michael, kung ano ba pinagmula nun. Ito po kasi sagot ni kapatid na Teofilo Ramos kay Ginoong Catalino Vito. Alam naman natin hindi nila sasabihin kung ano talagang totoo, kundi ililigaw at ililigaw nilang mga tao. Opo, yun po kasing binasang pasugo ni Mr. Danny Navales ay noong May 1974 issue. Eto nga, hawak natin. Opo. Ang pamagat, ang iglesyang itinayo ni Kristo. Etong kanilang binasa hindi na maaring pasukan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Opo. Yun lang bahaging yun. Pero mabuti, itas-tas natin ang pagbasa bago doon sa bahaging yun. At itutuloy natin sa mga kasunod pa nung binasa nila. Nagkakamali si Ginoong Vito sa pagsasabi na ang mga tao ay pinapapasok namin sa iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo. Hindi na maaaring pasukan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Opo. Kung inunawang mabuti ni Ginoong Vito ang lathala sa pasugo na lumabas noong Oktubre 1973 tungkol sa Iglesia ni Kristo na lumitaw noong 1914 dito sa Pilipinas, ay hindi itatanong kung doon kami ganib sa iglesyang itinayo noong unang siglo. Apasin po nyo mga kababayan,
dito mismo, kapatid na Michael, sa binabasa nilang bahagi ng pasugo, sagot yun eh. Sagot kay Ginoong Vito. Ang napansin ko lang po, kapatid na Rene, dito sa ginawa nitong manggagawa, nitong samahang di malaman ngayon kung ano pangalan, ang inuulit ho niya at binasa niya, yun ngang sinasagot ni kapatid na Teofilo Ramos eh. Kung naunawaan nila ang sagot. Opo. At saka kung malinis ang kanilang budhi. Opo. Hindi na nila uulitin yung pagkakamali ni Ginoong Vito. Na sinasagot nga ni kapatid na Teofilo Ramos. Pansinin, napilit na sinasalo at pinagtatakpan ng mga manggagawa ni Manalo ang malaking pagkakamali na sinabi ng kanilang pahayagan na di umano'y yun daw ang pahayag ng tumutuligsa sa kanila na si Ginoong Vito. Aba, matindi rin namang manloko ang mga taong ito. Atin nga pong muling balikan ang nasabing pahayag ng kanilang pahayagan na sinulat ng isang Teofilo Ramos Sr. Ito ay mababasa sa isang labas ng Pasugo, Mayo 1974, sa kolum na may pamagat na ang iglesyang itinayo ni Kristo. Ito ay sinulat ng isang Ginoong Teofilo Ramos Sr. Sa page 23 ay sinasabi ang ganito: narito ang ikalawang tanong ni Ginoong Vito, at sapagkat ang sino mang tao na walang itinatangi o pinipili ay kailangang pumasok kay Kristo o sa iglesia ni Kristo na itinayo ni Kristo noong unang siglo, na ito ang katawan niya, pinangunguluhan niya upang maligtas, at ito ay araw-araw ay binabasa ninyo sa Biblia. Kayo ba ng mga iglesia ni Kristo, kasama kayo Ginoong Ramos, ay nakapasok na o mga kaanib na sa iglesyang yaon na itinayo ni Kristo noong unang siglo na katawan niya at pinangunguluhan niya? Nagkakamali si Ginoong Vito sa pagsasabi na ang mga tao ay pinapapasok namin sa iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo. Hindi na maaaring pasukan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Kung inunawa ni Ginoong Vito ang lathala sa Pasugo na lumabas noong Oktubre 1973 tungkol sa Iglesia ni Kristo na lumitaw noong 1914 dito sa Pilipinas, ay hindi itatanong kung doon kami kaanib sa iglesyang itinayo noong unang siglo. Pansinin ninyo na ang aming ipinakita sa inyong issue ng Pasugo ay mayroong dalawang nagsasalita. Ang isa ay ang nakalimbag na liham katanungan ng isang Ginoong Vito na nagtatanong sa Iglesia ni Kristo. Ang sumunod ay ang sagot na opisyal ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ni Ginoong Teofilo Ramos Sr. na kung saan na siya rin ang nagsabi na hindi na di umano maaaring pasukan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na, ayon kay Ginoong Ramos. Tulig sabayan sa inyo alinsunod sa palusot ninyo o ang totoo? Di ba ito ang pahayag ng tagapagsalita ninyo? Hindi ba ang sinabi ni Ginoong Vito ay tanong na nakasulat in italics, at yung sumunod na pahayag ay paniniwala na ninyo? Maaari ba namang sabihin ni Ginoong Vito na nagkamali si Ginoong Vito? Subalit, ang pahayag na ito ng Iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, alam ba ninyo na ito'y tinangka pa ring palusutan ng mga manggagawa ni Manalo sa panahong ito? Panoorin po ninyo. Sabi nila si Kristo, yun daw tinatag ni Kristo, natalikod. Ano? Opo, lubos daw po nalipon. Walang natira kahit Yung isa. salita mo ng natalikod. Opo. Yun ay misconception ni Manalo. Bakit po? Dahil hindi po pwedeng yung tinayo ni Kristo yung matalikod. Basahin nga natin sa 16-18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Tamo yan. Pwede ba namang yan lipulin mo ng lubos o kaya yung iglesia na yan italikod?
Merong nababasa, Brother Danny, hindi natalikod ang iglesia, kundi may tatalikod sa iglesia. Merong nababasa, Brother Danny, hindi natalikod ang iglesia, kundi may tatalikod sa iglesia. Pero hindi yung iglesia ang matatalikod, Brother Danny. Basahin natin sa unang Timoteo 4, ganito ating mababasa sa versikulo 1 hanggang 3. Napansin po ba ninyo mga kababayan yung sabi ho ng puno? Biro mo, sabi nila, yun daw itinatag ni Kristo natalikod, Brother Danny? Sumagot ho yung manggagawa, opo, lubos daw pong nalipon, walang natira kahit isa. Biro mo, sabi nila si Kristo, yun daw tinatag ni Kristo natalikod. Opo, lubos daw po nalipon, walang natira kahit isa. Kaya ang panindigan ho ng puno, yun ay misconception ni Manalo. Dahil hindi po pwede yung itinayo ni Kristo'y matalikod. Opo. Yun ay misconception ni Manalo. Bakit po? Dahil hindi po pwedeng yung tinayo ni Kristo yung matalikod. Tapos meron hong paninindigat, may pagtitindi ho yung puno, kapatid na rin eh. Merong mababasa o nababasa, Brad Danny, hindi natalikod ang iglesia, kundi may tatalikod sa iglesia. Merong nababasa, Brother Danny. Merong nababasa, Brother Danny, hindi natalikod ang iglesia. Saan? 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 Meron bang ganong nababasa sa Biblia na hindi natalikod ang iglesia? Wala nun na. Merong nababasa, Brother Danny, hindi natalikod ang iglesia, kundi may tatalikod sa iglesia. Merong nababasa, Brother Danny, hindi natalikod ang iglesia, kundi may tatalikod sa iglesia. Pwede ba namang yan lipulin mo ng lubos o kaya yung iglesia na yan italikod? Merong nababasa, Brother Danny, hindi natalikod ang iglesia, kundi may tatalikod sa iglesia. Kapansin-pansin na sila mismo'y nahihirapan sa ginagawa nilang pagtatakip o pagkukumpuni sa mga palpak na pahayag ng kanilang unang mga ministro. Makabubuting suriin natin ang ating mga paniniwala sapagkat maraming manluloko sa panahon nating ito. Paano pa kaya nila tututulan at muling paiikutin ang mga aral at doktrina nilang mali, magkakakontra at pabago-bago? Mayroon pa kayang ikakatwiran at ilulusot ang mga manlulokong ito upang muli na naman nilang pagtakpan ang kanilang mga kasinungalingan, panliligaw at panluloko sa kapwa-tao? Ano naman po kaya ang sinasaad ng banal na kasulatan ukol sa mga ganitong klase ng ministro at tagapagturo daw ng isang samahan ng pananampalataya? Ano naman kaya ang kanilang ituturo sa kanilang mga miyembro? Mga kasinungalingan din? Itanong po natin kay Brother Eli ang isinasaad ng banal na kasulatan ukol sa mga bagay na ito. Samantala, ito pong muli si Brother Danny Navales at inaanyayahan ko po kayong samahan ninyo kami sa muli po nating susunod pang pagtatanghal ng Weirdong Doktrina. Magandang gabi po at muli po tayo nagbabalik at ibig lamang po nating bigyan na diin. Ito po kasi sagot natin doon sa pinipilit o pagtatangka na ginagawa ng mga ministro ni Ginoong Manalo na paikutin yung paniniwala ng ating mga taga-subaybay na yung kanilang deklarasyon na pinahayag ni Ginoong Ramos ay di umano ay ipinaangkin niya yun dun sa kanilang kaibayo kay Ginoong Vito. Yun po ay isang bagay na nahayag sa atin. Napakaliwanag na kasinungalingan naman nun Yung sinasagot nilang tanong ni Ginoong Vito, written in italics. Opo. Yung kanilang sagot, bold letters ang sagot, dadadaan. Ayun nga po. Kanila talaga galing yun, na ang sabi nila, hindi raw nila pinapapasok sa iglesyang itinayo ni Kristo ang mga tao dahil ang iglesia raw na itinayo ni Kristo ay wala na. Di ba? Hindi na maaari kang pasukan dahil wala na. Doon naman sa kanilang isang pasugo, sabi, dapat doon naman daw pumasok, di ba? Hindi ba yun ang issue dyan, kapatid na Danny? Kaya lang, gusto ko sanang mabigyan nito ng medyo malawak-lawak na pag-aaral Nakikita ko itong oras kung alas 12. Yun nga po, nakiusap lamang po kami ng 5 minutes na extension.
Kaya lang. Sige, tuloy mo. Kung may 5 minutes tayong extension, ano ang ibig mong ipunto riyan sa iyong Yun po, Brother Eling, tungkol dun nga sa kanilang pahayag na yon na di umano, para baga naghahanap si Karen ng wala ikang nasaan daw yung talata na hindi matatalikod ang iglesia. Ngayon, baka naman siya, wala din naman po siya, Brother Eling, inilitaw na ang buong iglesia ngay natalikod, kagaya ng claim nila. Muy imposible na matalikod ang iglesia, no? At malipol na lubos at walang matira kahit isa. Sinabi ni Kristo yun sa 10:29 ng Juan eh. Di ba? Pakibasa, Brother Willie. Sabi po'y ganito, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay, hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Kailanman hindi sila malilipol, sabi ng ating Panginoong Yesus, di ba? Opo. Paano ngayon sasabihin naman nila nalipol na lahat? Pakita mo nga yun, nalipol daw lahat eh. Sabi, sa kanilang pasugo, nalipol na lahat. Yung isa, nalipol na lahat. Yung isa, Brother Danny. Ini-scan po natin yung kanilang pahayag na yon. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi sila kailanman malilipol. Ang sabi naman nila, nalipol na lahat. Walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Meron pa po silang ibinigay na panahon eh. Kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Nalipol na lahat. Kita mo na wala raw lahat. Nalipol na lahat ang tupa ni Kristo noong unang siglo. Kapatid na Dani, ibig sabihin, unang siglo pa lang, wala nang tupa si Kristo. Wala na po at ang kanilang pinagbibintangan nalipol na lahat. Opo. Ngayon, sabi nila, kaya raw nalipol, ang iniligaw daw ng mga bulaang propeta o mga paring katoliko. Sabi naman nila, ang paring katoliko raw at ang Iglesia Katolika umiral nung 6th century. Paano nangyari yung katoliko ang nagtalikod? Wala pa palang katoliko na nagtalikod na ang paniniwala nila. Yan ang mahirap nilang hilutin dyan. Kahit si Aling Juan ang manghihilot ang tawagin nila, hindi mahihilot yan, Brother Danny. Bakit? Unang siglo pa lang, nalipol ng lahat eh. Tapos binintang nila ang pagkalipol sa paring katoliko. Ang paring katoliko, ayon din sa kanila, lumitaw lang ang Iglesia Katolika nung 600, nung 6th century. Pakilagay nga sa screen yun, Brother Technician, na yun daw Iglesia Katolika lumitaw ng 6th century. 500 something di ba, no? Kaya masasabi natin, malaking kasinungalingan talaga yung aral nila na yan, na ang Iglesia natalikod. Tapos sabi nila, sabi ko, walang mababasang ang Iglesia natalikod. Ang mababasa, may tumalikod sa Iglesia. Sabi niya, saan? Halatang-halata kang hindi mo nga alam kung saan mo babasahin. Hindi pa, Brother Danny. Totoo po yun. Kasi, ang nasusulat sa Biblia, sa unang Timoteo, kasi pinuputol nila yung ating programa. Tapos sabi, saan? Kung tinuloy mo, nandun yung sagot sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ang iba lang, hindi sinasabing ang iglesia ay tatalikod. Wala nun. Ang sabi, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yan ang mangyayari, iba lang ang tatalikod. Hindi naman lahat mawawala Dahil ang pangako ni Kristo, kailanman hindi sila malilipol. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Brother. Di ba? Kaya yan ang kanilang pinipilit na hilutin Kasi kahit anong hilot pa ang gawin nila, hindi nila talaga kaintindigan yung itinuro ni Manalo na ang iglesia nung unay natalikod. Alam mo motibo ni Manalo ron? Bakit po, Brother? Para magkaroon siya ng papel. Naitalikod yung iglesia para makapagtayo siya rito. Tapos sasabihin, ang itinayo ni kapatid na Manalo, hindi ang iglesia, kundi ang lokal. Na umanib dun sa iglesyang itinayo ni Kristo. Paano aaniban wala na, sabi nyo. Pwede magkakontra si Mr. Manalo at saka, si Karamos sa kanyang sarili. Si Karamos din ang nagsabi nun na wala na raw, nalipol na lahat, paano ka pa-aanib? O ngayon, sabi naman niya sa isang pasugo, ang itinatag daw ni Manalo, hindi ang iglesia ni Kristo, kundi ang itinatag lokal. Mga lokales.
lokal na umanib dun sa una. Maganda po siguro yung Ayan, pagtabihin. Ang nagtatag ng tunay na iglesia ni Kristo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang itinatag ni kapatid na Felix Y. Manalo ay mga lokal ng iglesia na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Eh, di dyan pala may inaniban, ano? Eh, doon sa kabila, ano naman sabi, baka kaanib pa ba? Hindi na maaaring pasukan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yayo wala na. Ano ba yan? Nako, kahit idimanda mo ko ng libel araw-araw, eh, papayag na ako. Malaman lang ng tao yung kasinungalingan ninyo. Ayan. At ang masakit po niyan, ipinaangkin niyang pahayag na ni Ramos kay Ginoong Kay Ginoong Vito. Eh, samantalang kay Ramos yan eh. Kay Ramos yan eh. Kaya liwanag eh. Nagkakamali si Ginoong Vito sa pagsasabi. Eh di, hindi si Vito nagsasabi niyan. Ang nagsasabi niya si Ramos. Alam nga naman sabihin ni Vito na mali yung sarili niya. Sige, wala na po tayong oras. Mas bibigyan natin ng ano pa yan, kapatid Danani, sa susunod. Pag may mahaba-haba pa tayong pagkakataon. Samantala, kailangan po yung pansamantala magpaalam. Attorney Ros. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.